Magandang gabi. Nakaranas ka na bang piliting alalahanin ang isang bagay pero parang may pader sa utak mo? Isang pangalan, isang amoy, o ang huling sinabi sa iyo ng taong mahal mo bago siya nawala. Sabi nila, ang paglimot ay isang biyaya para hindi tayo laging nasasaktan. Pero para sa iba, ang paglimot ay isang parusa. Ako si Mang Hector. Sa ilalim ng madilim na hagdanan ng Recto Station, may isang makina na hindi soft drinks o biskwit ang ibinebenta. Ang laman nito ay ang mga piraso ng iyong kahapon. Pero mag-ingat ka sa paghulog ng barya. Dahil sa mundong ito, walang ibinibigay ng walang kinukuha. Pakinggan mo ang kwento ng vending machine ng mga nawawalang alaala. Si Lina ay isang dalagang laging balisa. 3 taon na ang nakalilipas mula nang mamatay ang kanyang ama sa isang aksidente. Pero may isang bagay na nagpapahirap sa kanya gabi-gabi. Hindi niya matandaan ang huling ibinulong ng kanyang ama bago ito malagutan ng hininga. Parang binura ng trauma ang sandaling iyon. Isang gabi, habang naglalakad si Lina sa ilalim ng LRT station para sumilong sa ulan, nakita niya ang isang makina sa pinakasulok ng pader. Kulay abo ito, puno ng kalawang, at may screen na ang nakasulat lang ay input date. Dahil sa desperasyon, hinulugan ni Lina ang makina ng isang lumang 10 piso. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na daliri at itinipe ang petsa ng pagkamatay ng kanyang ama. Grr, clack, isang maliit na bote ng salamin ang lumabas. Walang tatak. Pero sa loob nito ay may isang asul na usok na tila sumasayaw. Pinuksan ito ni Lina at nilanghap ang amoy. Biglang nagbago ang paligid. Hindi na siya nasa rekto. Nandoon siya sa kalsada, hawak ang dugo ang kamay ng kanyang ama. Naririnig niya ang sirena ng ambulansya, pero ang mas malinaw ay ang tinig ng kanyang tatay. Lina, hanapin mo ang susi sa ilalim ng... Bago pa matapos ang pangungusap, naglaho ang usok. Bumalik si Lina sa madilim na station. Umiiyak siya. Pero may ngiti sa kanyang mga labi. Naalala ko na, bulong niya. Pero nang tumingin siya sa kanyang cellphone para tawagan ang kanyang ina, may nangyaring kakaiba. Sa wallpaper ng kanyang phone, ang litrato nilang mag-ina ay nagbago. Ang mukha ng kanyang nanay ay naging isang blangkong balat. Walang mata, walang ilong, walang bibig. Natakot si Lina. Kumaripas siya ng takbo pa uwi. Pagdating niya sa kanilang bahay, nakita niya ang kanyang ina na nagluluto. Nay, may sasabihin ako. Humarap ang kanyang ina. Napasigaw si Lina at napaatras hanggang sa sumandal sa pader. Ang kanyang ina ay wala ring mukha. Sa totoong buhay, patag na balat lamang ang nasa harap ng ulo nito. Tila isang manikin na binihisan. Lina, anong problema? Tanong ng kanyang ina. Ang boses ay nandoon pero walang bibig na gumagalaw. Doon naintindihan ni Lina ang babala ng makina na hindi niya binasa sa gilid ng baton. Ang bawat alaalang binibili mo ay may katumbas na burang alaala. Para makuha niya ang boses ng kanyang ama, kinailangan niyang isuko ang visual na alaala ng mukha ng mga taong buhay pa sa buhay niya. Hindi tumigil si Lina. Naisip niya na kung bibilhin pa niya ang susunod na alaala, baka malaman niya kung nasaan ang susing sinasabi ng ama niya.
at maibalik ang lahat. Bumalik siya sa makina kinabukasan. Hulog ng barya, type ng petsa. Clack! Nakuha niya ang karugtong sa ilalim ng lumang puno ng mangga. Pero pag-uwi niya, hindi na lang mukha ng nanay niya ang nawala. Pati ang sarili niyang mukha sa salamin ay naging blanko na rin. Hindi na niya kilala ang sarili niya. Ang kanyang buong pagkakakilanlan ay unti-unti nang nagiging barya para sa makinang iyon. Ngayon, si Lina ay madalas makita sa ilalim ng station. Nakatayo lang siya sa harap ng vending machine. Hawak ang isang dakot na barya. Nakatingala ang blankong mukha sa screen. Hinihintay niya ang susunod na biktima na hihingi ng tulong sa kanya para pindutin ng mga button. Dahil ang makina ay hindi na lang alaala ang tinitinda. Naghahanap na rin ito ng mga bagong mukha para punan ang mga blankong canister na ipapamahagi sa susunod na taong gustong bumalik sa nakaraan. Kaya ikaw, kung may nakalimutan ka, baka mas mabuting manatili na lang itong limot dahil baka sa pagpilit mong makaalala, wala nang matira sa iyo para kilalanin ang bukas.